Welcome back to my channel. Ito na naman si Inday Bagat, ang iyong Chabalicious, Yamalicious, Open-Minded Vlog. And for today's video, ang pag-usapan natin ay tungkol sa tanong ni Dodong na kung saan bakit daw dinudugo yung jowa niya pag nilato-lato niya. At ang sabi niya, bakit ba Inday na dinudugo siya na hindi naman ito yung unang karanasan niya? So sa tuwing kami daw ay naglato-lato, siya ay dinudugo at hindi ko alam kung ano pong rason. So gusto ko pong malaman yung rason. Sana ma-advise nyo po ako. So Dodong, sana nanood ka sa video ko na to na Dodong. At disclaimer lang Dodong, ako po ay hindi isang doktor. Ako po ay hindi isang nurse. Kundi itong mga advice ko ay nakukuha ko lamang sa aking pagbabasa at pakikinig sa mga advice sa isang mga sociology, mga ganyan, no? Mga doktor sa mga ganitong bagay, no? So, andito ako para i-share ang mga konti kong kaalaman tungkol sa mga bagay na ganito. So, Dodong, unang-una po, pag mayroon pong mga babae na ganito yung nararanasan nila na sa tuwing nagbakbakan, sa tuwing nag-happy-happy sila sa kanilang buhay, ay may karanasan na dinudugo. Ang una po niyan ay dahil po hindi po siya masyadong nag-lubricate. Hindi po siya masyadong nag-oil, hindi po siya masyadong basa. No? So, dry na dry po si Inday Dodong. So, meaning po niyan Dodong, may pagkukulang ka sa inyong bakbakan. May pagkukulang ka sa panahon na kayo ay nag-happy-happy. Yung actions mo, yung mga moves mo na akala mo ay nasisiyahan si Inday ay hindi sapat, no? Hindi sapat para maka-feel siya ng basa, no? Para magbasa. Alam niyo yung magbasa na hindi siya mag-dry doon. Kasi once po kasi na wala siyang gaanong lubrication, wala siyang gaanong dulas, no? Wala siyang gaanong ma-feel na naanuhan siya, naligayahan siya. Ang tendency po niyan ay magasgas po doon sa loob, no? So everyday naman talaga magagasgas at magagasgas talaga 'yan. Pero yung sa kanya, napuruhan lang yun kasi nga hindi siya gaanong nag-wet, no? Kaya dumudugo si Inday. So yan po yung unang rason bakit nagdumudugo si Inday. So pangalawa is the size. Yes, size matter mga Dodong. Once po na sobrang laki ng inyo at lalong-lalo na hindi pa handa na pasukin mo yung kuweba at hindi mo pa siya masyadong nalagyan ng tubig, hindi mo pa siya masyadong prepared, pero gusto mo nang ipasok ang saging na yon. So ano nga ba yung mangyayari? Maka-feel po ng pain ang isang babae. Makaka-feel po siya ng sakit pero ayaw niya namang sabihin. Kaya doon nyo na makikita na pag nalabas na ang sandata, nilabas mo na yung saging, ay may kasamang dugo, no? Yes. So pangatlo po ay yung posisyon na ginagawa ninyo. Yung posisyon na kung saan hindi komportable ang isang babae at napaka-rush ng mga galaw mo, Dodong. So once po na napaka-rush mong gumalaw doon, ni hindi ka man lang nag-atubili na gawin yan sa isang babae, no? Yung hindi siya komportable pero pinagbigyan ka lang dahil nga ikaw ay adventurous na tao, no? At no choice siya kundi pagbigyan ang hilig mo, Dodong. So, inaano niya na lang yung sakit, kinikimkim niya na lang yung sakit. So, isa din yan sa mga rason na kung saan may kasamang dugo pag naglato-lato kayo. So,
I just want to share my experience regarding about this one na mayroon talagang dugo na kasama pag kayo ay naglato-lato. Lalo na especially sa mga OFW na matagal nang hindi nakatikim. Yes. At first night nila, yung mga first night, unang pagkikita nila. Meron kasing OFW, no? Based sa aking experience na nasanay na kami na mag-isa, nasanay na kami na magkamay. So once po na parang same sa akin, sometimes 3 years, sometimes 2 years ako uuwi. So same sa akin, no? So unang kita namin parang hindi ako ready. Parang gusto ko ng ano, tapos yung partner ko hindi naman marunong. Hindi naman siya marunong na hindi siya nagtatanong kung ano ba yung gusto ko, ano ba yung hilig ko, kung saan ba ako, na ano, parang hindi namin kilala yung isa't isa. Para bang, kasi malayo kayo eh. So parang nag-anuhan kayo na hindi na niya lubos kilala yung katawan mo at ikaw din parang hindi mo kilala yung katawan niya. So, wala na kayong parang walang gaanong connection sa isa't isa, no? So, once na nag-ano na kayo, no, sa unang gabi, no, unang gabi ninyo, maka-feel ka talaga ng pain kasi same ko, nasanay ako sa pagkakamay. Yes, it's a true story based on my experience at gusto ko lang tong i-share sa inyo. Nasanay na ako sa pagkakamay, nasanay na ako na yung utak ko tumatakbo dun sa mga pinapanood ko. So, kung once na parang real life na pala na i-apply sa sarili ko, ang hirap pala siya i-absorb. So, mahirap paganahin yung katawan ko. Parang ang hirap pasunurin ng katawan ko. Kasi nga, nasanay na ako na yung mga ginagawa ko na walang tao, na wala bang tulong galing sa loved ones mo, yung ganyan, galing sa asawa mo, galing sa syuta mo, or saan galing yung parang nasanay ka na habit mo na ba na uy, sanay na ako na ganito, tapos bigla na lang for how many years bigla kayong mag-ana-ana, maglato-lato, no? So maka-feel ka talaga ng pain. Tsaka, kaya unang ano ko talaga yan is maka-experience po ako ng UTI. Yes. Maka-experience ako ng hapdi, maka-experience ako ng sakit. No, hindi ko ma-experience na totoong ligaya, no? And it's normal. No, para bang so example, nung unang dating mo hindi ka makatulog kasi nanibago ka sa surroundings mo na ganito pala ganyan. So, yan po yung mga rason. So, correct me if I'm wrong. So, baka may mga doktor dyan na nanonood, at least mabigyan naman ng konting kaalaman ng, baka lang. Pero, ito po, based po sa aking experience na kung saan mga ganyan. No? So, lalong-lalo pa, no? Lalong-lalo pa na unang ano mo, tapos yung yung tuwad posisyon na yon. So, doon talaga may kasama talagang ano, may kasamang jogo, no? So red spot, mga ganyan, pero wala ka naman, hindi mo naman siya monthly period, kundi ano siya, dahil doon nga hindi pa handa yung katawan mo, hindi ka ready, kulang ka sa mga pagbabasa, kulang ka sa role play, kulang ka sa ano ba yung pagana sa utak mo. So, ang experience ko, alam mo kung ano yung ginagawa ko para naman mag-cooperate yung katawan ko is nanonood po ako. While my partner is doing something, nanonood din ako in my mobile. Para lang sumusunod yung katawan ko kasi hindi nga siya sumusunod. Hindi, parang nanibago kasi siya. Parang hindi niya kilala yon. Parang unfamiliar sa kanya. Parang hindi na siya yung mga ganyan, no? May pagbabago. Yun po yung rason kung sometimes, lalo ng mga OFW, na pagdating sa lato-lato, no? Parang hindi kami yung mga, depende siguro may mga babae na pagdating sa mga ganyan, ay mas, ano sila, depende siguro, no? Basta sa akin, I'm just sharing my experience na pag malayo ako tapos nasanay na ako sa pagkakamay, ay hindi, at ang personal na talaga, ang hirap maki-operate, ang hirap makisama, no? So
share naman kayo ng experience ninyo kung ano ba yun. So, sana napanood ito ni Dodong. Thank you!